Balik mo na lang siya yung TV. Yes, na. Hi guys! I'm so happy. Look, meron tayong mangga dito. Ito yung mga manggang biyakin. Look, bili ni mama. Tsaka may iba't ibang sausawan din tayo dito. May patis na may sili. Nilagyan ko to ng ng asukal. Tsaka toyo na may sili din. Asukal din, nilagyan ko. Dalawa ako. Tsaka asin na may asukal at sili. Yan, iba't ibang sausawan. Try ko kung yung mas better. Tapos, yun lang, walang alamang kasi hindi ako nakapagpaluto. Time check. 10:57 na. Medyo gabi na rin. Pero nagkikrave din talaga ako sa mangga. Kaya babakbakan ko na to. Gusto ko muna dito sa may patis. Ang hang. Parang kailangan ko muna mag-ano dito. Pahinga sa pagkain. Sobrang hanghang naman ito. Oo eh. Nanonood si Kelly ng Inheritors. Nakailang ulit na kami panood yan kasi hindi kami nagsasawa. Yan, nanonood na naman siya. Try naman natin sa may asukal at asin. Tumay tayo. Yung bata ko, ito yung favorite namin sa usawan, bukod sa alam. Toyo na may asukal. Ay talaga, kasi nasabi ko sa inyo dati. May 3 puno ng mangga dito sa may likod ng bahay namin. Tapos sobrang silang mamunga dati. Kaya alam mo kami mangga anli pa, ganun. Pag sabay-sabay sila namumunga. Tapos, pag kumakain kami, tapos ganito yung sausawan, ay ang daming buto namin natatapon kasi ang dami namin nakakain. Dahil madami din naman yung mamunga. Nagkaka-time din na binebenta namin yun. Parang sako-sako yung nakukuha dati. Kaso nagkabagyo nga, yun, natumba yung dalawa. Iisa na lang yung tira. May payong. Ay, sorry. Payong. Kanina, nag-jogging kami sa may BGC ulit. 4 na kami. Ako, si Honey, minsan ko, si Shane, si Cesar. Nag-jogging kami sa BGC. So, lampas 5 PM na kami umalis dito sa may barangay namin. Tapos, medyo magagabi na din kami nakarating sa BGC. Tapos, after namin mag-jogging, nag-decide kami na magkape. Doon sa may barangay dress. Tapos, nagkukwentuhan kami doon. Kung kailan kami patapos ng magkumain, magkape, ganun. Doon pa ako nasa mid. Sobrang sa mid. Ayoko talaga nasa mid ako sa mga inumin. Kasi sobrang hirap, parang hirap makarecover, parang hirap tumigil sa pag-ubo. Ang daming tao pa kanina. Kaya, takip ako ng tissue. Tapos tawag si Cesar at saka si Shane kasi sobrang pula ko na daw. Sabi nga ni Cesar, parang kamatis na daw ako. Tapos nakikita ko yung babae doon, sobrang tawang-tawa din kasi nga hindi ko mapigilan yung ubo ko. Kasi, pag nasa sumi talaga ako, it's either lulukukin ko ng sa pilitan yung nasa bibig ko or ibubog ako. So, wala akong choice kasi madaming tao, kaya nilong ako. Tapos, ubo-ubo ako, ang tagal ko nakarecover doon. Alam niyo ba? Diba, natumba niya yung 2 puno ng mangga. Tapos may isa pang natira. Dati, nung si Honey, yung pinsan ko, hindi pa siya nagka-college dati. Tuwing gabi, kasi dati dito siya natutulog sa amin.
Tapos, yung ginagawa namin dati, hihiram kami ng bike sa ninong ko para magbike sa kalsada. Kasi dati, kahit gabi na, nagbabike pa rin kami kasi wala nga na dumadaan, ganun. Or, pupunta kami dito sa may likod ng bahay namin, tapos mangunguha kami ng mangga kahit wala na talagang tao, sobrang dilim, mga 10 din, mga 10 PM, mga 11, mangunguha kami ng mangga, tapos kakain kami ng mangga kahit gabi na. Pag tawag doon, pag walang alamang, parang na-try din namin dati na na isawsaw yung mga gantong bubot, isawsaw yung gantong mangga sa ketchup. Sa kanya ko yun natutunan kasi dati, sabi ko, anong ginagawa mo? Kumakain siya ng mangga. Nagulat ako yung sinasawsaw niya ketchup. Tapos, edi parang ang gara ng lasa nun para sa akin kasi hindi ko pa naman natatry. Tapos nung trinay ko, mangga at ketchup, masarap. Hindi ko pa lang ulit natatry. Pero, dati, sa kanya ko nalaman yun, mangga at saka ketchup. Try nyo din if gusto nyo matikman. Masarap. Try nyo sa mga bubot, sa mga biyakan. Pero yung mga magulang na, feeling ko hindi siya masarap. Hindi ko lang nalagay dito yung ketchup. Okay na to. Gabi na rin naman. Yun. Tapos, ayun nga. Diba nung isang araw, nag-jogging kami ni Shane, yung pinsan ko namang isa. Kasama ko siya sa BGC, sa Balayan Government Center. Naawa naman ako kasi sobrang sakit na doon ng legs niya. Wala akong choice, kundi papahingahin siya at ako yung, ko yung 10 kilometers na gusto ko. Tapos sabi ko sa kanya, bukas yan mag-aano sa legs mo. Bukas pa yan e-epekto yung sobrang sakit. Tapos kanina ba or kahapon, nagre-reklamo siya sa akin, pumunta siya sa akin dito. Sabi, sakit ng pa ako, ganun. Tapos kanina nag-jogging ulit kami, sumama siya. Parang okay na naman siya. Alam niyo, kaya minsan nahilig ako sa sili kasi yung ibang sili naman, hindi talaga siya manghang, kahit tingin mo. Pero, may mga sili na sobrang anghang talaga. Katulad dito, hindi ko in-expect na pala siya anghang. Mas sabi ko maanghang yung sili. Pag kinakain ko yung sili or nagsasasaw ko sa may sili, tapos lasang parang may something na pabango. Pag ganun, feeling ko sobrang hanghang nun. And hindi ko siya kakainin. Ayun na, kanina. Nakapag-jogging kami. Nakaalis ako ng 5 kasi yung duty ko, napapasok dapat ng 5 to 6, pinapasok ko ng 3 to 4 kasi yung 3 to 4 kong duty hindi pumasok sa Monday na daw. Pag nakakain ako ng mangga, ang naaalala ko tubo. Alam mo yun? Yung tubo sa tubigan. Yung tubuhan, gano'n. Kasi, dati yung mga bata pa kami. Yun yung madalas namin kinakain dati. Like, after maglaro, mga iba't ibang laro. Sikiyo, tubig ba? Parang patintero, gano'n. Or habulan, doon kami naglalaro sa may lambak. Tapos, pag habulan naman, doon kami sa may tubigan. Sa may tubigan, may tubuhan doon. Tapos may tubuhan doon. Tapos, yung may ibang bata, nakukuha ng tubo. Tapos, mamimigay sila. So, kami kukuha. Kasi yung mga tubo, mga manggayin yung kinakain namin yung mga bata kami. Tapos, lampas 10 years na siguro, yung last kong kain ng tubo. Parang, ang hirap ng balatan. Tapos, kakagatin mo siya. Sisip-sipin, matamis. Matagal na akong kumakain ng tubo. Pag kumakain ako ng mga gantong bubot, feeling ko, or, naisip ko yung tubo. Ang haba ng video ko, 10 minutes na. Ay, nahulog. Ayun, kanina buti, mga lampas 8 na din kami nakauwi. Buti may tricycle pa sa paradahan. Sabi ko, hindi ko na kaya maglakad pa pauwi. Kasi, kaya ko naman maglakad ng patakbo or lakad lang. Parang hindi ko kaya yung sobrang dilim sa daan. No. Nakatakot kasi. Delikado na sa panahon natin ngayon. Hindi na safe. So, buti na lang may sasakyan. And actually, tonight kasi may ganap dapat sa church, like devotion namin kaya and young people. Pero si Sister Rochelle kasi yung mag-lead and nag-request siya na i-move ng Saturday para makauwi siya. Kasi nag-work siya sa Lean. Sabi niya, if okay lang daw na i-move ng Saturday para pag uwi niya hindi na mag-online. Kasi may online kami and physical, yan, ganun. Haba na yung video ko. End ko na. Thank you for watching. Bye.